Sobrang gwapo. Marami akong mga artistang nakilala ko, nakita ko nila ngayon. Picture. Ngayon, nawala na kasi yun eh. Nawala kasi yung cellphone ko, nanakaw, kaya hindi ko na itabi. Sayang ang mga artista, mga politician, na mga naging guest namin. Tuloy tayo! Sige po. Number 2, develop the right mindset for life beyond progress. Dapat ngayon pa lang, i-develop mo na yung right mindset mo. Yung mindset na ikaw ay kakaiba. Sabihin mo, kakaiba ako. Lingkod ako ng Panginoon. Sasabihin mo lang yan, kakaiba ako, lingkod ako ng Panginoon. Hindi ako katulad nila. Di ba, Sister Alma? Sister Alma, di ba? Oo, tinatawag kita eh. Tama po ba? Kakaiba ka? Masakit ngipin mo? Masakit ulo mo? Huwag ka kasi mag-isip. Ang iniisip nila, isip lang nila yun. Reviewin mo. May lagnat ka? Masakit lang ulo mo? Huwag ka kasi puyat ng puyat. Nagpapuyat ka ba lagi, Ina? Nagbantay ka. Ano rin nangyari? Binat. Mamaya, isama ka sa panalangin, baka mabinat. Ay, hindi naman. Alam mo, uso yan pag mga binat-binat, di ba? Sige, tayo mananalangin. Right mindset. Beyond progress. So, paniwalaan mo ang plano sa iyo ng Panginoon. Pag pinaniwalaan mo ang plano ng Panginoon, mangyayari. Tuloy tayo. Yan po, dalisan natin. Okay. Colossians 3:1-2. Ako na magbabasa. Yamang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinarawanan ni Kristo. Nakaupo sa kanan ng Diyos ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen po ba? Isa-isip rin natin ang mga mabubuting gawa ng Panginoon. Isipin natin ang lahat ng kanyang mga itinuro sa Biblia. At ang sabi niya, lahat ng yan, kapag inisip mo, ay mayroong pagpapalang makakabit. Dahil ayan ay kalooban ng Panginoon. Diretso tayo, mga kapatid. Ayan po. A way of life builds motivation and determination. Alam niyo po, kahit anong mangyari, kung hindi ka susuko na ang buhay mo ay baguhin, kasama mo si Lord na magbabago yan. Kahit susuko. Tuloy lang. Kaya nga rito sa ating kalagitnaan, nahaharap tayo ngayon sa talagang ating pagpupunyagi ng ating pananampalataya. Pero kailangan nating paghirapan yan. Amen. Kailangan nating tumawid sa marami pang bundok. Parang ayaw niyong mag-amen. Kailangan natin tumawid sa marami pang bundok para makuha natin yung nais natin. Kahit napapagod na tayo, kahit minsan ay isipin ba na naman? Kami-kami lang na naman doon eh. Ay, tsaka nilang magsimba, hindi po. Tuloy ka lang. Mag-invite ka pa. Kasi habang ka nagtutuloy at nagte-testimony ka, may maisasama ka para sa Panginoon. Amen po ba? Para sa kawalatian ng Panginoon, may maisasama ka. Makakarinig sa rin ng salita ng Diyos na katulad mo. Tuloy tayo. Sige po. Your future is created but what you do today, not by tomorrow. Gawin mo ang dapat mong gawin ngayon at bahala na ang Diyos sa iyo kinabukasan. Tuloy po tayo. Number 3, courage and sacrifices. Alam niyo po, sa larangan po ng paglilingkod, kailangan po talaga ng tapang at pagsasakripisyo. Tama po ba? Kailangan ng tapang. Sabihin mo, matapang ka. Huwag ka ba ipag-away? Matapang ka lang. Sa gawa ng kaaway. Huwag mong hayaan na ang dyablo ay apakan ng inyong tahanan, apakan ng asawa mo, apakan ng mga anak mo. Kaya ayaw kami na, pagbatalin kami talaga ni Pastora. Sabi ko, ang tahanang ito ay pag-aari ni Kristo. Walang kapangyarihan ng masamang espiritu na mag-ahari sa lugar na to. Sapagkat ang proseso ng Diyos ay naririto. Ang lahat na nakatarito ay pag-aari ng Diyos. Babanggitin mo lagi yan. Kailangan mo ng tapang at kailangan mo rin ng sacrifice. May pagkakataon ang paglilingkod, mayroong sakripisyo. Amen. Di ba po si Abraham, may sakripisyo talaga?
Bago niya nakamit ang talagang maraming pagpapala, kailangan niyang isakripisyo muna ang pinakamamahal niya. Si Isaac. Isakripisyo ang kanyang sariling dignidad para lang sa kaluwalhatian ng Diyos na tumawag sa kanya. Napakahirap niya pag dumaan tayo sa sacrifices. Tama po ba? Karamihan pag sinabi pong sacrifice, marami pong bumabagsak dyan. Marami pong natatalo dyan. Marami pong sumusuko dyan. Marami pong bumibigay dyan. Marami pong talagang ayaw na magtuloy dahil sa sakripisyo na kanyang nararamdaman. Lagi mong sinasabi, punong-puno na lang ako ng sakripisyo sa bahay na ito. Punong-puno na lang ako ng sakripisyo sa buhay na ito. Punong-puno na lang ako ng sakripisyo sa inyo, mga anak ko. Punong-puno na ako ng sakripisyo sa mga pababukha nyo ng mga kaibigan ko. Lahat na lang sakripisyo ito! Talagang nahirap ang sakripisyo. Pero salamat na lang. Hindi ka nag-iisa sa panahon ng sakripisyo. Amen. Dahil ang tumawag sa atin, nagligtas sa atin, nakaranas din ng sakripisyo. Tama po ba? Walang ibang ating Panginoon. Kita niyo lang, naroroon na siya sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Pumunta siya rito sa lupa. Nagsakripisyo siya para sa iyo. Pakinggan niyo po ako. Kung tutuusin, ayaw na nga. Buti na lang, hindi ako naging anak ng Diyos. Kung ako ang katulad ni Kristo, baka umayaw ako. Pero dahil sa pagmamahal ni Kristo sa atin, nakita niya na kung ano mangyayari sa Kanya. Pinakita na ng Kanyang Ama. Ito mangyayari sa iyo, anak. Pupunta ka ng lupa. Sa loob ng 3 taon, mangangaral ka ng aking salita. Darating ang panahon, magpapagaling ka ng anumang uri ng karamdaman, bubuhay ka ng mga patay, magpapalayas ka ng mga demonyo, tatalunin mo si Satanas. Pero makakaranas ka rin ng pagtalipusta. Makakaranas ka rin ng mga pagsubok sa buhay habang naroon ka sa lupa. Ang nangyayari sa mga tao, mangyayari din sa iyo. Lalapastanganin ka. Yuyurakan ka, pagsasabihan ka na demonyo ka. Di ba si Kristo pinagsabihan ng demonyo? Sinabi ng mga matatalino kuno ng mga Kristiyano, ng mga Pariseo at mga Saduseo, ayan yung inyong Panginoon, ang inyong boss, demonyo yan. Di ba? Siya ay anak ng demonyo. At pinagsabihan din siya, yan si Kristo na inyong guro, lasenggero yan. Kasi nakikisama siya sa mga lasenggerong tao. Masama yan ang inyong guro. Bakit? Nakakasama yan sa mga tax collector. Masama yan ang ginagawa niya. Kasi ang mga kasama niya, mga prostitute. Pinangungunahan ni Maria Magdalena. Kinakausap niya pa si Magdalena. Marumi yung si Magdalena. Kaya yung inyong guro, salbahin yan. Kayo nga, di ba? Pag pinagsabihan tayo ng ganon, para bang gusto na nating magwala. Pag pinagsabihan ka, demonyo ka talaga, mas demonyo ka sa akin. Sino demonyo? Ha? Hindi ako demonyo, ha? Mas demonyo ka. Pareho na kayong demonyo. Huwag mo ako demonyo eh. Baka ma-demonyo ako. Bakit totoo? Tama ba, Alma? Huwag kang magpaka-demonyo. Hindi ako demonyo. Ha? Eh ano nga? Anak ng Diyos. Amen. Amen ba ba? Anak ako ng Diyos. Tingnan mo mukha ko. Di ba? Nakikita mo, anak ko ng Diyos. Maganda ako. Masasabi mo ba yan, Alma? Ano masasabi mo yan? Masasabi mo ba yan na anak ka ng Diyos? Sabihin mo sa mga kamari mo, ay, anak na ako ng Diyos. Lega! Di mo lang nakikita, pero anak ako ng Diyos. Tingnan mo mukha nito. Ito, mukha ng anak ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Tingnan niyo mga mukha niyo, yan ang tunay ng mga anak ng Diyos. Tingnan mo, mukha mo na natin naman sa salamin. Huwag ka naman patingin sa iba. Punta ka lang sa salamin, anak ka ng Diyos!
Hallelujah. Huwag mo nang itanong sa kasama mo. Sa asawa mo, tsaka sa anak mo. Anak pa ka ng Diyos? Opo, ma. Pero minsan po hindi. Minsan, meron kayong anak pala ako ng Diyos. Biro lang yun. Kailangan natin ang sakripisyo. Can you say? Last but not the least. Sige po, pakita mo na. Life beyond heaven. Jesus offered Himself to secure our place in heaven. Naniniwala po ba kayo? Binigay niya ang kanyang buhay at dugo. Pumatak ang kanyang dugo para ma-secure ang lugar mo sa langit. Diyan po ba kayo? Pumatak, kailangan pang pumatak ang dugo ni Jesus para ma-secure ang lugar natin sa langit. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Diyan po ba kayo? Kaya habang kong ginagawa yan, sabi ko sa Panginoon, salamat mo. Sa isang patak mo, isang patak ng iyong dugo, natanggap ko ang aking seguridad na ako ay pupunta sa kaharian mo. Andiyan po ba kayo? Yun po ang i-workout ninyo. Kasi, hindi lang salita ang ginawa ng Panginoon. Tingnan nyo, hindi lang salita ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang sinabi niya na, tanggapin nyo ako ang kaligtasan. Ako ang daan at katotohanan. Hindi lang niya sinabi yun. Amen. Ginawa niya yun. Nagpapako siya sa krus. Nagpahagupit siya. Nagpabugbog siya. Nagpasaksak siya. Umagas ang kanyang dugo para sa kaligtasan niya. Kaya mo ba? That security na ginawa siya. Sinecure ka niya. Kasi mahal ka ng Panginoon. Amen. Yan ang buhay mo. Binigyan ka na ng buhay ng Panginoon. Gusto ng Lord kasi na makasama ka niya doon sa kanyang kaharian. He secured your place in heaven. Purihin mo ang Panginoon. Palakpakan mo siya. He secured through the drop of His blood. Bawat patak ng kanyang dugo, He secured our salvation. Ganyan kabuti ang Panginoon. Inisip niya yung life beyond heaven. Alam niya, nakikita niya na ang daming mapapahamak. Nakita na ng Panginoon yun eh. Kaya sinakripisyo niya ang kanyang sarili. Kaya nga nalulungkot ang Panginoon sa kalangitan. Si Jesus hindi lang po nakaupo sa kanan ng trono ng kanyang Ama, hindi po. Siya ay laging nananalangin sa atin. He kept on praying for us. Na hindi masayang yung kanya ang patak ng dugo na bawat patak na lumalaglag sa lupa, hindi masayang para sa bawat isa sa atin. Kasi yan ang kanyang nais. Kaya pag nakikita niya mga tao na hindi tumatanggap ng salita ng Diyos, ang mga anak niya na talagang patuloy na lumalayo sa kanyang sa paglilingkod na sasaktan ng ating Panginoon. Kasi sinabi niya, my blood is your security in heaven. Yan po yan. Kaya sa umagang ito mga kapatid, nais ng Diyos bigyan ka ng magandang buhay. Nais ni Kristo bigyan ka ng pabor. Dahil ibinigay niya na nga ang lahat sa Kanya. Yung bang pabor, hindi niya pa ibibigay sa iyo para magtagumpay ka. Andiyan po ba kayo? Isipin natin yun. Buhay niya nga. Kanyang sarili ibinigay para maligtas tayo. Pabor pa kaya na hinihingi natin sa Panginoon? Pagpapala pa kaya na hinihingi natin sa Panginoon? Success pa kaya? Tagumpay pa kaya sa ating buhay? Ibinigay niya na nga ang lahat-lahat. Ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, ang kanyang sarili, para magkaroon tayo ng magandang buhay sa darating na panahon.
Tayo po ay tumayong lahat mga kapatid. Let's arise and give God a praise. Hallelujah. Musician, please. Where's the musician? Glory to God in the highest praise. Ngayon pong umagang ito, life being. Isipin mo sa buhay mo na may magandang inahanda sa iyong Panginoon no matter what happens sa buhay. Huwag ka lang susuko, huwag kang bibigay. Huwag kang titigil. Tuloy-tuloy ka lang hanapin mo ang kayang kalawalati. Tuloy-tuloy mo ihandog ang sarili mo at yung puso mo. At yung kanyang inaasam-asam para sa iyo ibibigay mo. Kasi yan ang pangako ng Panginoon. Ating awitin ulit yung Be With You. Hallelujah. Thank you, Jesus. Saan niyo po makikita? Pwede niyo ba alam niyo ba yung mga portion? Huwag natin din. Awitin natin yung Be With You. Thank you, Jesus. Ibig sabihin ng Be With You, kasama mo si Kristo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Awit mo tayo. I can find you through all the darkness moment, and you will find my peace. Come on, what I need. I trust in you through storm and raging sea. Ulitin natin, Savior of my soul, Savior of my soul, Savior of my soul. I can find you through all the darkness moment, and you are my peace. My God, one I trust in you to storm and rain and say, faithful Lord my God, for you are my God. Of my head. Your love is my days and lifts me in your way. Forever life is a wonderful. My Lord,
Salamat, Panginoon, sa the future. Thank you for the life beyond that you're giving to give us. Salamat po. Nawa ang kanilang narinig magkaroon ng katotohanan sa buhay. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Listen, son. And ang nasa isang daan. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Tayo na nang widaka po sa pangalawang kawain natin ang pagbibigay. Then sinabi ng Panginoon na sa Malakay 3:10 na bigay natin ang buong buo ang ating kapwa upang matugunan ang pangangailangan natin ng iglesia. Alam mo, ang iglesia natin na kailangan natin ang medyo mas malaking pagsambahan. Kaya kailangan gawin natin ang mga utos ng Diyos dahil meron kasunod ito na pangako na sabi ang Panginoon, subukin daw natin ito dahil ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Let's pray. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Hallelujah. Patuloy at patuloy kami. Magpupuri, maglingkod sa iyo, Ama ng may katapatan. Nawa, Lord, ang mga anak mo na patuloy at na nagbibigay ng sumusunod sa iyong mga utos na ibigay namin sa iyo ang aming mga ikapo. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, O God. Hallelujah. Upang ito'y naging magamit namin sa paglago ng aming iglesia. I-bless mo ang bawat isa, O God, sa aming mga hanap buhay, sa pinagkukunan namin ng mga income, Panginoon, upang matugunan namin ang iyong mga utos. Ganon din ang mga hindi pa mapagbigay sa panahon ngayon, O God. I-bless mo rin ang kanilang buhay upang sa susunod ay makagamit din sila sa gawain na ito. Lord, nawa, makamtan namin, Panginoon, ang layunin namin na mapalago namin ang iglesia ito. Dumami ang amang mga membro nito. Higit sa lahat, makamtan namin ang pinapangarap namin na mas malaking maisambahan. Thank you so much, Panginoon, sa patuloy mong gabay pagtugon sa amin. Pagin ka, walang tinda kinain. In Jesus' name. Pinakamalapit na po yung March for Jesus. Bagaman ang una na pag-usapan namin 25. Kailan uli? Anong araw ang 25? September? Wednesday. Maari siguro yung nakaraan, sino nakalala nun kung anong araw yung ginawa yung March for Jesus? Sino nakalala po nun? March. Sa mga sumama. 23. March 23. Anong araw po yun? Friday ang Sabbath. Anong araw yun? Sino nakaalala ng... March 23 nga. March 23, anong araw yun? Ngayong taon din yun. Sabado. Friday. Sabado. Sabado? Hindi, 23 Friday. Friday. March 23. Yes, Sabado. Saturday yun. Oh, 23. Okay. So, Sabado. So, nang maaga yun, di ba? So, sige. So, pwede namin gawin yan ng, di ba, 25 Miyerkules?
Pwedeng mga 28 yan, March 28. Gawin natin Sabado kasi karamihan di makakasama kapag Wednesday eh. Wednesday kasi yung 25 eh. So may mga estudyante, bagamat ngayon din may mga estudyante rin ng Sabado rin. Pero we'll make it 28 para lahat po ay madaling araw naman po yun. Madaling araw. Nakasama ba kayo doon? Yeah. Hanggang ano lang po yun, hanggang alas 10 from 5 a.m. to 10 p.m. Baka ngayon gawin lang na 9 depende sa sigat ng araw. Basta makapag, mas malaki kasi itong galawan. Okay, so yan po yung pinakahuli natin. So yung ating, sa anniversary natin, yung bigas ay, ano na, ano ba yun? Yung 40 katao ay 80 kilos yun, di ba? Yung 40 katao, 80 kilos, ay lahat na. Nasa si Brad Lods? Brad Lods, where are you? Kasi wala yung dalawa, wala si Princess at si... Yung 80 ba ay, ano na yun, no? Yung 80 kilos, sanado na. Lahat na no? So, kung may gusto pa po, bagamat na talagang mag-donate pa, hanggang ang huli po niyan ay October, 3rd week po ng October ang huli. Na pwede po kayo mag-donate ng 2 kilos of rice. So, 3rd week ng October. So, kahit na, halimbawa, i-donate nyo po yung, hindi po bigas ang i-donate nyo ha, pera po, yung 108 para sa dalawang bigas, para pare-pare po yung bigas na ibili natin. Halimbawa, nasakto na po yung 80 na kilo, nag-donate ka na another, ibibili nilang po natin yun ng karagdagan ng kanilang halimbawa, sardinas o kaya noodles. At hindi man natin kompleto, meron po akong ilalagay doon na yung talagang dapat bigyan, yung talagang mga may hirap talaga. Na isang talagang kanilang buhay kailangan talaga magsakripisyo para makabili ng bigas sa araw-araw. So yan po yan. So halimbawa mag-donate pa kayo, Pastor, wala pa kasi listahan ko pero kompleto na. Pwede ba kumabol? Welcome! Pwede pa yan. Pero ibibili nilang natin yan ng iba, sardinas o yan noodles. Guys, sino-sino nagbigay? May lista ba tayo? Nasa pas. Mga nagbigay dyan, pinanguna ni Mr. ST. Isang sakong bigas. Ibig sabihin, 10 kilo. Di ba naman? 10 kilo. Kay Nanay Marie ay, Nanay Marie ilan? 10 rin. Kay Sister Stella, wala pa. Hindi pa. Sino pa ang nakalagay ron? Si Alay, 50 kilos. Sa'yo? Ay, 10 lang pala. Si Kets, 10 kilo. Si Abby, ay 10 kilo rin yata. Si Abby. Pati si Yo, 10 kilos din. Anim. Ha? 6 na kilos lang kayo. Hindi kasi parang pinuno niya lang yung 3 yung kulang. Sabihin ko, gawin niya na 10 kasi pambibili pa ng iba. So, yun po, yung mga nag-donate na. Kung gusto niya po mag-donate pa, kasi ang iba kasi nag-donate kagad ng 10. Pero hindi naman po sinasabi na mag-donate kayo ng 10. Kahit 1 kilo lang. Tama, 2 kilo lang pala kasi 108 yan, 2 kilo. So kasi ano po yan, 54 po ang bibili natin. Yung pag sinaing ay angat na angat sa kaldero. Mahal sa kasi yung 54. Mahal sa yung boghag yun eh. Kasi sinubukan ko na yung pag sinaing mo, umaangat yung tak. Ibig sabihin, mahal sa yung 54. So, yun po, 2 kilo. Kung gusto nyo lang mag-donate ng 2 kilo, basta 2 kilo lang po kaya ko para isang kaluluwa. Go ahead, go for it. Kung talagang, Pastor, 1 kilo lang talaga kaya nyo, 54, okay din yan. Yan lang kaya mo, 54 eh. Gawin mo lang kaya 60 para walang para, baka
mahulog pa yung 4 pesos. Kung nabolo pa. Uy! Gawin mo na 60 pesos. Kung isa lang ang dodonate mong bilang. Kasi malapit na po. Ulit dyan tayo sa... Ang iimbitahin niyo po ito baka magtanong kayo, Pastor, yung po bang ating kinokolekta na tagda 2 kilos, kanino po ba mapupunta yan? Yan po ay mapupunta doon sa imbitahan natin na 40 katao na galing din dito sa gilid-gilid ng barangay. Na talagang walang-wala sa buhay. Paano po, Pastor, 40 lang yan? 100 po ang ating target. Yung 60 saan po magaling, sa atin po magagaling yan. Ibig sabihin, mag-i-invite din kayo. Pastor, kung mag-i-invite kayo, mag-i-invite kami ng isa, meron po ba rin siyang 2 kilo? Wala po. Pagkain lang sa kanila. Kasi yung 40 kilos, doon lang po yun sa ating target na ating gusto mo. Pero kalimbawa, magsabi niyo, Pastor, ito talaga kailangan natin bigyan. Okay lang, sabihin niyo agad sa akin. Para maisama ko roon doon sa 40. Meron akong ilalaglag na isa. Hindi mo naman kasi nila alam yun eh. Hindi ko pa sinasabi sa kanila, may nakalista na sila, pero hindi ko pa sinasabi. Pero baka may sabihin na, Pastor, kasi kung ibitahin ko talagang walang-wala ko, balot ko, Pastor. Pero lagi nga ito nang iharap sa akong bilhin ng bigas, Pastor, isama na natin. Pwede po yan. Sabihin niyo lang po sa akin para mabigyan natin sila ng 2 kilo bigas. Or may dagdag pa ng sardinas o kaya karton o kaya noodles. Amen. So, 3rd week po yan ng, ang ano po yan, ang deadline, 3rd week po ng October. Alright, 3rd week ng October. Kaya po ba kaya? So, handa tayong tumulong, no? So, dyan tayo, lahat na po, wala na po kayong dadaling pagkain. Tama ba? Baka magkamali, Sister Esty, Sister Stella, Sister Marie. Tama ba na wala na silang dadaling pagkain? Wala na, di ba? Wala tayo na pag-usapan, baka magkamali ako. Kasi nang nakaraan, nagkanya-kanya tayong dala, right? So wala na. Ibig sabihin, pupunta lang kayo, makikijoin, at wala na kayong ibang aalanin pa. Aalanin nyo lang, mag-imbita, at yung dadalhin nyo pong offering para pasalamat sa ating Panginoon. Okay po ba? So una ay, ito po, ay, sarado pa. Bukas po, lang po. Ay, sorry. Malapit na mag-December. Marami ng laman yan, marami ng sobre. Ulitin ko po, hindi po yan sa church. Hindi po mapupunta sa church yan. Sa inyo yan, sariling ipon nyo po yan. Bibilangin po natin yan sa ating Christmas party. Pagka mag-Christmas party, di ba? Halimbawa, dito tayo mag-Christmas party o saan man, ay dadali natin, ilalatag natin yan sa isang mahabang lamesa at ando doon mga leader, magsasegregate ng mga pangalan ninyo. O, yung mga sobre. O, pag nakasegregate na, doon na kayo tatawagin. Halimbawa, meron pa kayo dyan? Nagtulog ba kayo? Huwag niyong putulin, malapit na. Kahit magkano, kahit yan, paunti-unti, pag naipon ninyo yan, iba na yan pag sa December. So, halimbawa, kay Mona! Ang dami sobre. Bibilangin mo kayo. Halimbawa, 5 muna magbibilang. Kung sino ang pinakamaraming naipon, God bless you. Merry Christmas, Happy New Year. Ay, ang daya ni Pastor. Hindi, doon ako sa likod mo. Makakarinig ako. Yung boys, anger, dan up the street. I remember the child. I remember Jesus Christ, yung aking pinost. Ibang ganda na kumanta. Yung aking pinost. So, yan po yan. Para sa inyo po lahat yan. Amen. Kaya, wala pong kulang yan. Wala na yan. Okay na. Yan. Walang kulang yan. Lahat yan. Hindi po nagagalaw yan. Dahil naman yan ay may susi. Binubuksan, sinasara para sa speaker. So, wala nang announcement. Tayo pa ito ngayon.
Pasalamat po tayo sa mga. Hallelujah. Sige po. Hindi na nagkakaroon dyan. Okay? So, nangailangan pa rin po kami ng mga praise and worship team, mga backup. Ay, pwede po kayo. Kahit po nanay, tatay, ay dahil dalawa na lang po sila ngayon. Salamat nga ay dumating ulit Sister Alay. May katuwang si Blessing. Dahil ang ating mga praise and worship team ay medyo yung dalawa ay nagpahinga muna. Nakailangan pa yun ang mga mag-backup. So, gusto nyo po ay mag-backup po ay welcome kayo sa praise and worship. Ano nangyari sa atin? Wala na test. Sound. Ayan na lang siguro. Sound test. Sige po, tayo po yung umawit ng pagtatapos ng ating awitin. Ito po yung ating kinakanta. Ano po ba ito? Pasasalamat. Please. Sabihin kay Ketch ay pagbilitan ng mga bata yung battery na church. Awit tayo sa Panginoon. Pasalamat sa Panginoon. Ating nalamaas na kumain. Pasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Dinadalangin namin si Pastora, O Lord God, na ngayon ay mag-battle, Panginoon, sa kanyang cross and sword. Na patuloy ito kumikirot, O Lord God. Ang sama-samang panalangin ng mga anak mo, O Lord, ay may malaking magagawa sa pangalan ni Jesus. Kaya ngayong umaga nito, Lord God, sama-sama namin pananampalataya na kami humiling sa iyo na ang nagalingan na galing sa iyo, Panginoon, ay matanggap niya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in-claim namin na ikaw ang Diyos namin tagapagaling. You are Jehovah, na handak magpagaling anumang uri ng karamdaman. And right now, we ask for your mercy. And we ask, Father God, for the healing touch of your power sa buhay ni Pastor na daling among God, na ang kanyang nararamdaman na pagsakit ng balikat niya, pagkirot na ito, ay ito'y mawawala sa pangalan ni Jesus. Salamat, O Lord God, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kagalingan na pagkakalubos sa kanya. Ganun din sa alam mo, Lord, na kanyang pagsakit ng ulo, Panginoon, dahil sa kanyang pagpupuyan, sa pagpapatay sa kanyang kapatid, sa
pangalan ni Jesus, aming dalangin, Lord, na ikaw din magpagaling ang tumimpo sa Kanya. Ganoon din po ang kanilang kamag-anak na sa ospital. Salamat po na may karamdaman. We pray, O Lord God, for the healing touch in the name of Jesus. Na ikaw magpagaling ang mga karamdaman ng mga anak mo sa pangalan ni Jesus. At ikaw ang aming Diyos na magpapagaling, nagbibigay sa amin ng magandang mga katawan. Ito po aming kalangin sa pangalan ni Jesus. Basbasan kayo at pagpalain. Bumayo kayo, dala ang kanyang pag-ibig, dala ang kayabangan, dala ang pag-ibig sa pangalan ng Ama, anak ng Santo Espiritu. Basbasan kayo ng ating Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen at amen. God bless you. See you next Sunday. Hallelujah. Sunset.